Sa huling araw ng campaign period para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ay nagdaos ng isang caucus ang grupo ng incumbent Barangay Kagawad at chairman aspirant na si Eli San Agustin. Ayon kay San Agustin, naging exciting ang kanilang pangangampanya. Layon ng kanilang grupo na maibigay ang serbisyo ng walang palakasan. Nagsimula ang chairman aspirant bilang SK Kagawad sa Santa Cruz. Ang binigay na 10 days na kampanya po para po sa atin ay talaga po nakaka-excite dahil sa tagal ng panahon na hinihintay po na matuloy ang barangay election. Sa wakas po ngayon darating po na October 30, matutuloy na po ang barangay election at maririnig na po ng ating taong bayan, ang mga mamamayan ng barangay na Santa Cruz, ang bagong idea, ang bagong programa ng ating mga bagong leader po sa ating barangay. Sa grupo ni Ninong, mananatili ang pagkakaisa at pagbibigay ng serbisyo para sa lahat. Walang palakasan, walang pipiliin, bagkus lahat bibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng mga solusyon at mga serbisyo na pangangailangan ng bawat isa. Si Ninong po ay meron na po experience po na maging SK Kagawad, maging SK Chairman, lalo na po sa tamang paggamit po ng pondo ng ating barangay. Ito ay magiging basahan o pamantayan ng mga botante natin upang makapili po na isang barangay captain. Unang-una po sa lahat, kailangan hindi po papasilaw ang isang kapitan o isang leader na kailangan maglingkod. Pangalawa, kailangan hindi namumulitika ang kapitan na mapipili po sa darating na eleksyon. Bagkus ang kailangan po ay para po sa lahat ang ibibigay na serbisyo. Maging matalino po tayo sa pagpili po na ating pong iluluklok ng mga leader ng kapitan at mga kagawad. Sa grupo ni Ninong, makakaasa kayo na ang bawat isa ay magbibigay ng bagong idea, bagong programa para sa bagong Santa Cruz. Kasama sa caucus ang mga kagawad ng nasabing grupo na may kani-kanilang mga plataforma para sa nasabing barangay. Katulad din po ng ginawa namin sa SK is patuloy po naming susuportahan lahat ng mga kabataan. Ipagpapatuloy din namin yung mga proyektong amin na simulan sa loob ng 5 buwan na ginawa namin sa grupo ni Consi Ninong. Binababa po namin sa tao yung mga proyekto. Sa amin din po sa SK, almost 6 years kami nakaupo. Binigay naman po namin sa ating mga kabarangay yung mga proyektong kapakipakinabang at mga proyektong kailangan ng ating mga kabarangay. Ngayon po ang nakatuon po sa akin is sanitation and beautification ng ating barangay. Pero hindi lang po doon tayo magfo-focus dahil ang gusto po natin is ipagpatuloy lang ang mga magagandang gawain na nasimulan dito sa ating barangay at dagdagan. Gusto po natin na mas makilala ang Barangay Santa Cruz sa mga proyekto na pwede nating ipagmalaki, pagsuporta sa ating mga atleta, pagsuporta sa mga sektor na minsan naiiwan. Sa part din ng LGBT, lagi po na pag-iiwanan. Pero nung panahon namin sa SK, nagbigay tuon po kami sa LGBT at PWD. Ngayon po, sa mas malaking pambaranggayan na gawain is idadagdag na rin po natin yung mga senior citizen and then solo parent para lalo natin silang matulungan, mapagpatuloy yung mga gawain pamimigay ng gamot na nasimula ng grupo ni Ninong. Pagpapatuloy din natin ang lahat na nasimulang magaganda na binababa ng ating City Council. Tatanggapin din po natin ang lahat ng binibigay na tulong ng mga NGO na katulad ng ginawa po natin sa SK. Tinanggap po natin lahat ng mga tulong na binibigay. Kaya napapatuloy natin yung sunod-sunod na community pantry nung pandemya. Bilang fire and rescue volunteer din po, gagawa natin ang aksyon at solusyon ng mabilisan lahat ng pwedeng mangyaring sakuna dito sa ating barangay. At bilang public servant po dito sa ating barangay is ipagpapatuloy natin yung pagtulong. Hindi lang dito sa ating barangay kasi simula nung bata pa po tayo is tumutulong na po tayo. Ipagpapatuloy natin lahat ng magaganda, tatanggapin natin lahat ng magagandang proyekto mula sa nasyonal o kung saan man para sa ikabubuti ng Barangay Santa Cruz. Ipagtitibay natin ang paggawa ng resolusyon na ayun naman po talaga ang gawain ng isang kagawad ng barangay, ang gumawa ng mga resolusyon at mga ordinansa na kailangan may pangil po, hindi po gumawa lang ng ganito dahil kailangan na ang paggawa po ng resolusyon na ipapatupad ng grupo ni Ninong is
ibababa muna sa tao, pag-uusapan muna ng tao, lahat po ng gagawing proyekto ng ating grupo ni Ninong, katulad ng ginagawa namin sa ASK is, tatanungin po muna natin kung kailangan ng tao. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa amin simula sa panahon ng aming panunungkulan sa ASK hanggang ngayon po na tumatakbo na po tayo sa ating barangay. Lagi ko pong sinasabi sa kanila, dalawa po sa aking minimithi at ginugustong hawakan ay yung ating pong pinasabing pinakamalawak at importante at pinakakomplikadong komite. Ito po yung GAD o yung Gender and Development. Isa rin po sa gusto kong hawakan kung sakaling pagkakatiwalaan po ng aming mga kabarangay ay pagpapatuloy ko po yung napakagandang nasimula ng aming po magiging bagong kapitan na si Ninong San Agustin. Ito po yung cultural affairs. Kasi ako po kasi ay nasa event po talaga ang aking expertise. So, sa cultural affairs po kasi naniniwala po na mahawak ko po ito na maayos dahil lalo pa po ang aking pong expertise ay ang pagpapasaya po ng tao. Sa cultural affairs din po kasi nais ko pong ipagbigyan diin yung pagdaraos po ng mga okasyon at ng ating mga iba't ibang pong activities na magbibigay diin po sa kultura at istorya po ng aming barangay, lalong-lalo na po yung history at istorya po ng banal na krus ng mahal na Santa Cruz. Ang gusto ko lang naman po talaga isa lang naman po talaga. Ako po kasi nanilibihan po ako na bilang bookkeeper ng barangay. So since 2018 bookkeeper po ako. So nakita ko po yung pangangailangan po ng ating mga mahal na mga kabarangay dito po sa aming barangay Santa Cruz. Ang gusto ko lang po mangyari, lahat po ng papasok ng ng aming barangay hall, lalo po yung may dinudulog po ng mga problema na dapat solusyonan. Kasi karaniwan lalapit kayo sa barangay talaga na seryoso, nakasimangot, minsan umiiyak pa dahil nga may suliranin. Ang aking pong pangarap, lahat po dapat ng papasok ng aming barangay. Paglabas, nakangiti na. Nakangiti dahil yung kanila pong minimithi at hinihingin tulong at solusyon sa kanyang problema na solusyonan po ng aming grupo. Sa aming mga kabarangay, sana po pagkatiwalaan niyo po ang aming grupo. Nagawa na po namin maglingkod kahit pa po hindi pa po kami nasa pwesto. Napantalo po namin mapagpapatuloy ito. 5 taon po akong nanungkulan bilang SK Kagawad at gusto ko pong ilahad sa inyo ang kaalaman na aking natutunan. Ayan. Gusto ko pong hawakan ang komite ng disaster kung saan mabibigyan po natin ng linaw at kaalaman ng ating mga kabarangay tungkol sa life support, first aid, sa lahat po, and yung mga fire extinguisher para po maging ligtas at walang panganib ang ating barangay. Kung loobi po na tayo ay manalo nitong darating na barangay election, hangad ko pong hawakan ang komite ng edukasyon, komite ng pangkalusugan. Una po sa pangkalusugan, ang ninanais ko po, mailatag po namin ang aming mga proyekto, maibaba ang pangangailangan lalo na ng mga senior citizen na hindi na po sila naghihirap. Pangalawa po, doon po sa issue ng pangkalusugan, ninanais po ng inyong lingkod na makapag-develop ng isang competitive na mga bata sa larangan ng palakasan upang magamit nila ito sa kanilang pag-aaral. Alam ko po, kami po ay makakaganap ng aming tungkulin. Kami po ay may sapat na kakayahan, kaalaman, upang magampanan po ang trabaho sa ating barangay. Nakakasiguro po kayo na ang aming grupo ay mapapaganda po ang takbo ng pamamahala sa ating barangay. Ang hahawakan ko pong komite ay sa livelihood po. Gusto ko pong ipagpatuloy yung magandang nasimulan po ng ating magiging bagong kapitan Ninong San Agustin. Gusto ko pong ipagpatuloy yung mga gawain po na yung mga wala pong hanap buhay na nasa bahay lang po, mga kababaihan o kalalakihan man. Gusto ko po silang magkaroon ng pwedeng pong habang buhay na pangkabuhayan kung sila po ay magpo-focus po dun sa kung ano man po yung ibaba po ng City Council na pwede pong pagkakitaan, katulad po ng mga paggawa po ng dishwashing liquid, ng fabric conditioner, paggawa po ng mga candle, ng flower arrangement,
Sa mga kalalakihan naman po, yung sa barista po at automotive, at marami pa pong ibang pwedeng pagkakitaan po na pwede pong ibaba sa tulong po ng City Council po. Na ako po bilang tumatakbo po bilang kagawad ng Barangay Santa Cruz, nais ko din po isulong yung karapatan po ng mga kababaihan. Ako po bilang babae po na pwede po nila akong lapitan ng mga kababaihan na nahihiya po silang lumapit sa mga kalalakihan. Ako po, hinahain ko po yung sarili ko para sa mga kababaihan po. Ako po yung magiging boses ng kababaihan na anytime po na pwedeng humingi po sila sa akin ng tulong, nandito po ako para ibigay po yung tulong para sa kanila, sa mga kababaihan. Ako po isang dating barangay po maintenance dito sa aming barangay. Ang maasahan po nila sa akin ay kalinisan at kaayusan po ng aming barangay. Yun lang po, at marami pa po sana. At ang ano ko po yung ang aking plataforma ay yung sa pag-aaral po ng mga bata, edukasyon po. Kasi nakakita po ako nung sa pag-iikot ko po sa barangay, nakita ko po na mayroon pong mga kabataan na hindi po nakapag-aaral. Gusto po sanang matulungan ng aming grupo, yung mga batang to na makapag-aaral. Mabigyan po namin sila ng kahit po konting lang po yung pangangailangan sa eskwela. Ang gusto kong mahawakang committee yung infra at saka clean and green po. Kasi po sa loob ng halos 3 taong kung nanunungkulan sa barangay, napansin ko po sa pag-iikot ko, pagka unang-una po yung drainage po namin, pagka umuulan po, nag-overflow po ito. Kailangan po siguro to matuunan po ng pansin. Malinis po ito ng 3 beses po sa isang taon. Tapos yung aming street light lagi pong brown out. Meron po kaming nakandang solution po. Tawag po namin dagdag bawas po. Dadagdagan po namin yung mga madidilim na street na kalye. Lalagyan po namin ito ng solar. Tapos yung mga hindi po nagagamit, puputulin po namin para po ma-maintain po yung ilaw natin sa gabi. Tapos basurahan po, kailangan po magkaroon po ng proper basurahan po ang aming barangay. Huli po yung yung sa edukasyon po ng mga kabataan na hindi po na pagtutungan ng pansin ng mga magulang dahil po sa kahirapan nila, gusto po namin silang matulungan. Yung kahit sa maliit na paraan po, mabigyan po namin sila ng mga kailangan po nila sa pang-araw-araw, tulad po ng mga panulat po o susulatan, bags, mga notebook po, mga ganun. O kung wala naman po sila pambilang uniform, ganun rin po uniform po. Ipinarating ng ilang residente ang kanilang suporta sa grupo ni San Agustin. Kaya po gusto kong suportahan yung grupong ito kasi alam kong meron silang magagawa na hindi pa nagagawa nung dating administrasyon. Tapos marami akong nakikita sa kanila na maganda ang pamamalakad nila pag silang mga nakaupo. Kaya ko po sinusuportahan ng grupong ni Ninong dahil sila po ang mga taong matyaga, magturo sa mga tao rito na sila po ang tutulong at magpapaunlad ng aming barangay. At alam na namin na sila po ang kakailanganin ng barangay namin dahil sila yung may karunungan para sa aming barangay na para paunlarin. Sila lang po ang napipili namin maaayos, ang grupo ni Ninong. Si Ninong po kasi bata pa lang ako, kilala na namin. Halos lahat naman siguro kilala si Ninong bilang isang mabuting tao. Mahilig siyang tumulong talaga noon pa. Bata pa lang ako, marami ng magagandang nagawa si Ninong dito. Maraming salamat kay Kap Ninong. Ang suporta ay na kay Ninong! 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 Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.